Yan, magandang hapon po. This is a general reading, healthy reading episode 107. Sorry po, napaburp tayo. From June 14 down to June 21st. Po, sa mga tao na gusto na nagtatanong, hindi ako makadiri-diretso dahil sa down po ng ginagawa po natin. Pero, ito po, this is our healthy reading. Bukuha tayo dito ng isa. Discuss din natin ulit. Okay? Doon sa mga suki natin, alam na nila ito. Pero, this is just for 1 week. Kapag napanood nyo ito dumaan sa FYP ninyo, ibig sabihin nun, warning na po yun. Okay? So, healthy reading tayo. Kuha tayo ng isa. And the card is Magician. Okay. Dalawa yung side ng Magician. No? Yung gagawa ng kabutihan at yung gagawa ng kasamaan. So, kung dun tayo muna sa gagawa ng kabutihan. Kasi, kapag may gumawa, yung mga kabutihan naman kasi hindi naman lagi na ikaw yung gumagawa eh. Ito yung mga bagay na may mga taong nagdadasal o nagpapasalamat sa Diyos na naging bahagi ka sa mga panahon na solusyon ka sa problema nila. Ito yung mga lubos na nagpapasalamat dahil binigyan mo sila ng tulong. Ito yung mga blessings na diretso, no, kumukonekta sa Diyos, na dinadasal nila na hindi ka man nila magantihan kung ano yung tulong na nagawa mo sa kanila. Pinagdadasal naman nila sa Diyos na gumaan ang takbo ng buhay mo, negosyo mo, at magkaroon ka ng safety. Hindi lang sa sarili mo, kundi pati sa pamilya mo. Ito yon. Pero sa kabilang banda naman, merong mga tao, warning ito kapag napanood ninyo, warning ito na gagamitin ng mga mambabarang magkulam, no, yung panahon ng tag-ulan para bigyan kayo ng sakit. Depende sa kung ano yung sasabihin nung nagpagawa. So, ibig sabihin nun, papalabasin nila na natural na sakit yun. Hindi mo mahahalata na kinukulam ka na, sinisiraan ka na, hindi mo mahahaltang tinatambakan ka na ng malas at bugalay. Lalong-lalo na kung yung mga tao doon is intended talaga barang. May mga ganun kasi ng mga tao. Ngayon, ito yung pinaka-worst na dapat yung abangan. Kasi may hindi sila happy. Ito yung bagay na hindi nila gusto yung nangyayari sa'yo, kaya dinadaan nila sa pag-manifesting o pagpapagawa din. So, kung meron kang iniindang sakit or nagkakasakit ka at kahit anong gamot, pagpapagamot, hindi ka gumagaling, balikan mo yung mga panahon na may nakasagutan ka, may taong sumama ang loob sa'yo, may tao kang hindi binayaran, may taong baka namatay na lang, hindi mo pa binabayaran. Diba? So, doble, triple yung karma mo doon. At lalong-lalo na kapag bago siya nalagutan ng hininga, idinasal niya sa Diyos na lahat ng kamalasan, lahat ng hinanakit, lahat ng sakit ay dadanasin mo higit pa doon. So, kung ikaw yung tipo ng tao, halimbawa kliyente kita, no, at nakita natin na may mga tao na gumagawa ng masama dahil sa una, may kaagaw pa nila sa relasyon, sa atensyon, sa negosyo, sa trabaho, sa mana, sa pag-aaral, sa trabaho, sa promotion, lahat-lahat na. So, kapag yan, no, ginamit nilang dahilan, ay talagang tatablan ka. Hindi man agad-agad, pero darating yung panahon na parang unos at parang bagyo, hindi mo alam saan galing, na hinahagupit ka ng kamalasan, hinahagupit ka ng matinding sakit, at minsan sunod-sunod pa yung kamatayan sa pamilya ninyo. So, kung ayaw ninyong dumaan sa ganong pamamaraan, habang maaga pa, habang kaya pa, lagyan nyo ng proteksyon ang bawat isa sa pamilya ninyo. And then, kumonsulta, magpa-reading kayo. Dahil
isa naman ito, yung personal reading kasi, yung full private reading kasi, is makikita doon kung ano yung swerte mo, ano yung dapat mong iwasan, kung ano yung dapat mong abangan, di ba? Sa susunod na mga araw at linggo sa buhay mo. Lalong-lalo na ngayon kakaumpisa rin ng pasukan. And then, siyempre, alam naman natin maraming gastusin, maraming bayarin. So, ito yun. This is the healthy reading muna natin. At sa gustong mag-book ng full private reading, message lang po kayo. Sa gusto pong magpa-cleansing ritual, healing ritual, love ritual, etc. Message nyo lang po ako dito. And then please do follow, like, and share na rin po doon sa blue app ko at saka sa red app ko. Thank you and good afternoon. Proceed tayo sa daily episode po natin.